Pambihira ka Pinoy, walang ibang Kayo pa rin nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. May announce lang akong 3 websites na para makatulong sa mga kababayan natin. Yung isa, yung cvwarehouse.com. Yung house po is haus.com. Ito po, yung naghanap po ng trabaho, login lang po kayo sa www.cvwarehouse.com. At yung mga kasambahay naman na gustong mag-aral ng beautician course, yung tropa po, magbibigay silang free classes starting September 9, tentative po to. So check na lang po ninyo sa www.tropauae.com. Para sa kasambahay yan, may libreng matutong mag-makeup. All-around beautician course. Oo. So libre ito sa pagkakataon po ito. Good luck sa mga Birthday nung isang tropa. tropa natin yan. Si Ruby. Si Okay, Tita Mami birthday, Ruby. Ruby. Okay, may tanong po ako at gusto kong i-address kay Attorney Jeremy. What are the legal documents daw si Mr. A must accomplish to transfer the ownership? Okay, ganito to. Si Mr. A is renting out a car owned by another person who is already out of the country. Okay? Yan yung sitwasyon. What are the legal documents Mr. A must accomplish to transfer the ownership of the car to him? Nasa labas nga si Mr. B. Hindi siya makabalik dito dahil sa absconder siya. May violation ba dito? Ano bang problemang maaring ma-encounter nila? Yung sa transfer kasi madali lang yan. Pupunta lang sila sa yung buyer at Apo. yung seller, yung may owner ng car, pupunta sila sa RTA. Opo. Tapos magsasign lang sila doon ng parang deed of sale. Pero hindi ako familiar eh. Pero Kailangan talaga personal yung wala na yung owner. isa kasi Ayun ang absconder. mahirap. So, pwede pa bang gamitin ni Mr. A yung kotse? Kasi binabayaran niya yan sa bangko. Otherwise, siguro kung mag-execute ng power of attorney yung owner na magre-represent, siya yung magsasign yung representative on behalf of the owner, tapos yan doon din yung bibili ng kotse, pwede yan. Hindi naman niya balak bilhin yung kotse. Ang gusto lang, i-rent yung kotse. Parang itutuloy lang yung bayaran ng kotse, but then, meron bang na-violate? Walang problema yan. Walang problema. Ano lang, dapat on time lang yung registration. Tapos, I don't see any problem sa sa transaction nila. Okay. For as long as regular lang yung payment sa kotse, tapos wala. Paano kung nabangga? Yun ang problema dyan. Kasi yung hahabulin talaga yung nakaregister doon sa kotse. Oo, no. Oo. Absconder nga. Ayun ang problema pag nabangga. Pero kung wala namang aksidente, walang problema yan. Okay. Any more question? Actually, ang daming question dito. Nahirapan lang basahin kasi yung napaka-shortcut ng sa text message. Yung mga nag-text po na hindi namin masasagot, ibibigay namin yung mga numbers ninyo sa ating mga panungin. Pero actually sinabi ko na kanina kung may tanong kayo about court cases, legal rights, email po kayo kay Antonio Buenaventura@yahoo.com. Yung III po, deterred yan So Antonio deterred, meaning tatlong I. Antonio Buenaventura@yahoo.com. Kung meron naman kayong yung mga about workers' rights, Yuri, anong email or website ninyo ulit? Subukan po lang buksan yung aming website, www.migranteuae.org. Nandun na po lahat ng mga numbers namin, pati po email addresses namin. Okay, so madali tandaan yung migranteuae.org. Tapos yung ating mga lawyers naman, meron din silang Facebook account. I-pronounce mo nga to kasi nahirapan ako i-pronounce. Attorney, ikaw nga, Ian? Actually, amicus curiae. ano ibig sabihin ito? Ganito na lang para mas madali. Paano sa website? Kasi email address binigay na natin kay Tony. Ano pang website o any more yung isa rin, internet Antonio HR Legal in Dubai. Ano yung Facebook? Actually, yung plead, nagpaplano pa lang kami, gagawa ng website. Kaya lang, alam nyo naman na puro lang din kami empleyado dito. Nakahagilap lang po kami ng
konting fundings. Okay, sige, Nandiyan tutulungan naman si HR manager and Tutulungan natin kayong admin manager, makahanap Tony, ng sponsor. sige. Art, may isang tanong dito si Cherry Juliano Silvano. Kamusta po, Ma'am Cherry? Ang katanungan niya, probably diretso to kay Yuri. Isang kabayan po ang gusto nang tumakas kasi hindi po siya pinapasahod tapos binubugbog pa siya ng amo niya. May kasama siya sa bahay na utopian. Tinuturuan pa niyang magbasa at magsulat. Kapag daw po may mali yung utopian, si kabayan ang binubugbog. Mga pulis daw po kasi ang amo ni kabayan. 3 years na siya doon. Pilit po siyang pinare-renew, ayaw na niya. Ano kaya pwedeng maitulong kay kabayan? Impyerno daw po ang buhay niya sa mga amo niya. Pulis ha. Opo. Takot siya makulong kasi yung daw sabi sa kanya ng amo niya na kapag tumakas siya, ikukulong daw po siya. Yun, una po ang nambubugbog ang ikinukulong, hindi po ang binubugbog. Ngayon, Tama. kapag po siya ay binubugbog at kung magkaroon siya ng mga pasa sa katawan, maaari pong picturean niya po yun gamit yung kanyang cellphone kung may cellphone po siya. Ngayon, pangalawa po, kinakailangan po niyang tumawag sa Polo OWA. Ibibigay ko po yung number yung hotline po ng Polo OWA. Cellphone number po ito. Yung mga may ballpen po, pakisulat po. Sige. Ang number ay 050 Okay. 558-5536. Kapag po walang sumasagot, andito po isang cellphone. 050-559-9952. At kapag wala pa po talaga, narito po ang isa pang cellphone. 050-652-6626. Kapag wala pa, mamaya ibibigay namin ng hotline ng migrante. Very good. Si Okay. Sana makatulong yan. Labat, Labat. Yuri. Yuri. Uragon man si Manoy. Fight sa na. Fight sana. Okay. Ikaw, Bluebird, wala ka na bang katanungan? Actually, ako yung Attorney yan, eh. bubunuin ang katanungan mamaya. After. Ika, after. After yan, Oo, mamaya di yan. bale, papasa na lang namin Ako sa yung mga ako yung number. shock absorber. Pero di ba uulitin mo itong mga portion of this interview? Sunday. Sunday. Anong Sunday oras? morning, alas 4. 4 to 4 to 6. 6. Actually, yung last nating pinag-usapan, na-air natin twice. Ato ay wow. dalawang Sundays. Maraming salamat, Kasi Bluebird. maraming hindi nakapaghanda, so nag-request. So, yes. Thank you. Kasi kinikwento sa akin na isang kakilala namin, si July, pag Sunday morning, pumunta na siyang Abu Dhabi. Nakasarja siya, pero punta siya sa Abu Dhabi, balik siya Thursday. Mabuhay ka pala, July, kung nakikinig ka. Okay, ito pa isang tanong. Ewan ko kung sinong pwedeng sumagot. A Filipina borrowed money from an Arab man, her former boss. Both lost their jobs due to recession. Yun daw Arab is haunting her to pay him and even resorted to destroying the door of her flat. Can the Filipina file charges of trespassing to the Arab? Kasi nasira yung door. How much will it cost if it goes to the court daw? And she has no job and no money to pay. What's the best thing to do? She's afraid of going to the police because she has unpaid debts from the bank. Doble. Okay, unang tanong ko sa kanya is, Apo. may kontrata ba siya sa inutangan niya? Kung meron, ito ay illegal. Kasi, ang nagpapautang lang po dito sa UAE ay yung bangko at investment companies or yung authorized ng Dubai Economic or yung authorized ng government. Now, may yung mga ibang Pilipina or Filipinos na umuutang, iniiwan yung passport, tapos may mga agreement pa kuno na 10% per month, that is illegal. Now, kung haharasin kayo nung taong inutangan nyo, ganito gawin nyo. Okay? Una is, sabihin mo, Sir, Ma'am, baka pareho tayong maging akusado pagdating sa criminal case. Kasi illegal po itong ginagawa natin. There is no such thing as interest dito sa UAE. Wala yan. So, kung may ebidensya ka, emails, contracts, na nakasaad doon na interest, yun, pwede natin gamitin. So, kung yung nagpapautang sa'yo is ganun talaga kasama, then isama mo siya sa kulungan. Kayong dalawa? Yes. Dalawa sila? Yes. In pari delicto, both parties at our fault. Okay. May natutunan naman ako, mga tlo. Ulitin natin. In pari delicto. Okay. Impacto yun. Kasi, Magkumpare. Akala ko Vox Populi. Populi. ay naku. Sige. So it doesn't matter kung magkano inutang, basta... Tsaka pwede siyang, kung hinaharas talaga siya, hindi basta-basta
pwede tayong harasin o i-open yung house natin kung walang court order or walang basehan na buksan yung Pero, sarado. Yep, naiintindihan ko yan, Sir Ian. But then again, takot din siya kasi nga wanted na rin siya ng dahil may mga utang nga siya. Paano siya magre-report sa police? What's the best thing to do? Migrante ba? Kayo ba? Sinong pwede niyang lapitan? Just so, alam mo yun? Yung may pera, syempre, para masolve yung kanyang... Isa na yun. Ang punto naman po, ma'am, is may criminal case na po siguro yan siya. Mahirap din pupunta ka sa isang pulis, dadakpin ka talaga. Oo. Now, paano yan iprotektahan? I think I will ask Antonio on that matter. Sir Medyo Anton. komplikado kasi. Well, kung gusto mong maghabla sa pulis, merong risk yun. Kasi nga, while you may have the right to complain na Yes. hinaharas ka, so there is a actual threat sa Life niya. sa life mo. Okay. You're also you are also exposing yourself to the risk na pag naungkat yung reklamo sa'yo, kasi naka-alarma ka na sa pulis Oo. yun din ang magiging kapalit nun. Okay, so it's actually a very difficult situation. Damn if you do, damn if you do. Yun, exactly. Damned if you do, damned if you don't. Okay. Alright. Yung napag-usapan to before, yung about financial issues, ano rin tayo, parang ito rin, nag-repeat performance rin tayo nun. Ang sabi, ang advice ni John Sherwin Chua, if I remember it, siya or isa pa, na yung may mga cases, pwede rin yung di rin kayo mabibilang, isurrender na yata yung passport, tapos isolve na ninyo yung problema ninyo. Tama ba yun? Attorney, kayo mga Actually, yung passport kasi is kafalang tawag nun yung temporary release mo. But the thing is, if my decision na yung court, imprisonment, then you should have to go to presohan. So, temporary release lang yon. So, ibig sabihin, kung may decision na, kahit ibigay yung passport, wala sila. Yes. Okay. Clear. Okay, so magbe-break po tayo, tapos last segment na tayo. So, wala na tayo yung mga nag-text, yun nga, ibibigay ulit natin mamaya yung mga email addresses, mga website, para doon na kayo mag-follow up. Pabalik po kami.